Pilipinas Surgeon, magandang araw. Ito ang programang i-inform mo, ang mas pinalakas at mas pinaigting na programang hatid ng Philippine Information Agency para sa bayan. Isang oras na naman tayong magkakasama para pag-usapan at ipaliwanag ang mga programa at serbisyo at iba pang kaganapan na ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro at PIA 12 Regional Head Brian Abquilan, welcome po sa ating programang i-inform mo. Ako si Cathy at ngayong araw makakasama natin ang Registration Officer ng Philippines Identification System or PhilSys ng Philippine Statistics Authority, Sarangani General Santos, Ms. Russell Salcedo. Hello Ms. Russell, welcome to the program. Pakibati muna po ang ating mga viewers at listeners bago po tayo magsimula. Good afternoon Ma'am Cathy, and good afternoon to all our viewers and listeners. Thank you so much for having me here, Ma'am. Yes, welcome once again, no? At kami ay nagagalak no sa iyong pagpaunlak sa aming maigsing imbitasyon na ikaw ay makasama ngayon sa aming programang i-inform mo. Sige, no? Let's get down to our discussion, no? Siyempre, PhilSys, no? PhilSys ID, yan naman talaga ang pinaka-topic, no? Ang yung talagang pinag-uusapan, no? Yung PhilSys ID. Kumusta na yung ating PhilSys? May update na ba tayo in terms of its distribution? Kung natapos na ba yung mga distribution? Kasi hanggang ngayon may mga mangilan-ngilan pa rin, no? Na nagsasabi sa amin no, sa PIA na hindi pa nila natatanggap yung kanilang ID. So, magsimula muna tayo sa registration. Yes, of course. So, nationwide namin po, 93.5 million na po yung na-register namin. Yeah, marami na pala. Marami na po. Then, this is 98.2% of the 95.22 million target. Then, sa aming national ID number generation, yung mga nabigyan na po ng national ID card number, is andyan na po kami sa 89.3 million. Then, yung na-dispatch namin na national ID cards is 55.7 million. Then, yung na-delivered naman po is 54.9 million. Okay. Then, yung national ID in paper form issuance po namin, nakapag-issue na po kami ng 47.6 million. And yung pinakabago po namin na format, yung digital national ID, meron na pong nakapag-access ng 41.2 million Filipinos. Okay. So talagang, iba-iba ngayon ang ino-offer niyo sa mga taong bayan, no? Yes. Hindi lamang yung physical ID, na kundi yung plastic, no? Siyempre, although yung mga tao, gusto nila yung plastic talaga kasi parang na rin yan, no? Mas kasi nafe-feel mo siguro talaga yung ID pag naka-plastic siya, no? Pero meron nga, sabi mo nga, ay meron na kayong itong mga yung sa paper, no? 47 million plus na yung nakapag-avail, tama ba? Yes po. And then meron din kayong sa digital, no? At sabi mo nga ay 41 million na rin plus ang nakapag-avail nito. So, ano ba, no? Ano ba yung kahit gano'n, no? Kahit meron kayong ino-offer na iba pang kumbaga modality, no, nung pagkakaroon ng ID, yung plastic ba ay talagang ituloy pa rin ba yon? Kasi 'di ba sabi ninyo ang 54 million ang delivered already, no? So ibig sabihin may kulang pa tayo. Okay, so yung bang kulang ay i-continue pa rin natin yung delivery nito. Bawat Pilipino po talaga may nakalaan po na plastic card para dyan. Pero ngayon po kasi is nag-stop muna. Yeah, bakit naman? Printing. Kasi po, nag-end na rin yung contract namin sa BSP kasi sila po yung dati na nag-print ng mga national ID cards. So ngayon po is meron pong decentralized printing na magaganap, and then bawat field offices po is magkakaroon na po ng machine para makapag-print na po yung mga PSO ng card. So once po na available na po yung machine is mag-continue na po kami sa distribution. Printing ng plastic. Yes po. Yes. I think much better, no, yung bawat PSO ninyo, yung mga field office ba yan or yung like yung mga sa regional, yung provincial, ay magkakaroon sila ng sarili nilang printing no, machine because nga sila mismo ay kumaga
gamay lang nila, no, yung Opo. pag-print, no, anytime pwede sila mag-print, Mas diba? mapapabilis po Yes, yung ano natin. exactly, oo. At hindi pa siguro masasayang yung papel kasi di matatansya nila kung ilan yung nandoon sa kanila, no, yung kailangan nilang i-print pa ng mga constituents na hindi pa na-deliveran ng plastic, diba? Oo. So once po na available na yun, tuloy-tuloy na po yung production of cards natin. So yun na lang po yung hinihintay namin, ma'am, yung machine. Yes. So, meron ba tayong time frame doon sa machine kung kailan yan mabibili? Last year po kasi yung target is this 2025. Yeah. Pero ngayon, hinihintay pa po namin yung mid-year na tayo, diba? Oo. Then wala pang balita sa central office. So, pero yung target kasi last year, ma'am, is this 2025. Okay. Pero ngayon, hindi pa ako makapagsalita sa ano nila. Yeah. Pero may budget naman. Kumbaga nandun na sa budget, appropriation. Kumbaga naka-appropriate na siya. Kasama na siya doon. Opo, kasi na-short sa budget. Kaya nga po nagbawas kami ng tao. Okay. Para po mabili yung machine. Yun yung isa sa reason bakit konti na lang po yung registration kit operators na. Kasi nga kailangan yung bumili nga ng machine. Opo. Yes, Okay, so in the meantime na hindi pa nila nakukuha yung plastic, no, na ID nila. So meron kayo yung iba pang modality na pwede nila i-avail. Tama? Yes po. Meron po tayong dalawa pang form, national ID, yung national ID in paper form, at saka yung digital ID. Okay. So, dati po kasi na-access lang natin yung ating digital national ID sa national-id.gov.ph. Pero ngayon po kasi is disable na po yung website na yun. I see. Why naman? Kasi ang digital ID po is kailangan na siyang i-access through eGov app. I see. Kasi hindi ako nakakapag-access doon sa yung www, ano nga yun? Okay. Yes, so kailangan siya i-access sa eGov. Opo. Yes. So, kailangan na pong i-install. Meron pa tayong Meron ako niyan actually kasi kailangan mo din sa travel. Pag nagta-travel ka yung eGov. So, yung step-by-step procedure po nito is kailangan i-install. Ang eGov app po natin, pwede po sa Android or Apple. Then, i-open nyo po yung site and mag-register po kayo doon. Then, provide nyo po yung cellphone or mobile number and authenticate via one-time PIN. Then, create po kayo ng MPIN ninyo. Then, enter your mobile personal identification number. Enter your basic information and complete the facial liveness check. Then, mag-generate na po yung ating digital national ID. I see. So, pag sinabi mo mag-generate, yun ba yung parang QR code siya? Yes, ma'am. Parang siyang yung physical card. I see. Parang ganun pa rin siya. Pwedeng i-print? Ang digital national ID po natin is bawal po talaga siyang i-print. I see. Kailangan lang siyang i-present through phone. Okay. Kapag naman po is kailangan ng, halimbawa po, ang kumpanya, nag-present ka po ng digital national ID, kailangan nila ng copy ng national ID mo. So, doon mo na siya pwedeng i-print. Okay. So, pero hindi siya pwede yung digital national ID mo, i-present mo siya na parang ikaw nagpa-PVC. Kasi yun yung gusto ngayon. Pa-PVC, pa-laminate mo, then yun yung i-present mo. Bawal po yun. Bawal. Kasi yung physical card natin is meron po tayong mga overt, mga features po, yung mga security features. So, kung halimbawa is nag-print ka, may penalty po kasi yan. Kasi nga, parang unauthorized printing of national ID kasi kami lang yung pwedeng mag-print ng card. Yes, no, at syempre no, nabanggit mo nga yung modality, no, ng iba pang ID na pwede yung mga hindi pa nakakaroon ng plastic ID ay pwede naman sila mag-access doon sa digital now through eGov. And of course, yung isa pa, may nabanggit kayong paper. National ID in paper form. Yes, national ID in paper form. So can you tell us about that? National ID in paper form po is kami lang rin po yung nakakapag-print nun. Yes, so kung halimbawa gusto niyo pong magkaroon ng national ID in paper form is pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na national ID registration center. Yeah. So, halimbawa po nawala, kasi kung gusto niyo pong kumuha ng national ID in paper form, kailangan ng transaction number. I see, okay. So kung nawala po, meron na po kaming system na TRN retrieval. So kailangan na po namin ng complete name, then birthday, para ma-access po natin yung national ID in paper form ninyo. So huwag po tayong mabahala kung nawala. Kasi dati,
hindi kami makakapag-issue ng e-fill ID or ng national ID in paper form kapag wala ka pong TRN. Oo. Ngayon, pwede na po. Okay, so yung TRN na access mo, kailangan may online parang ganon? Or pupunta talaga sa office ninyo? Kailangan talagang pumunta sa office. Okay. So hindi pwede yung mag-online ka Opo. na parang transaction with PSA at doon mag-apply ka, ganito, appointment number, mga ganyan. Wala po, ma'am. So walang ganon. So kailangan pumunta doon Yes po. sa inyong opisina, physical office na located sa EJ Mon Building, Yes. located sa Santiago po, Boulevard, Lagao, General Oo. Santos City. Okay. Hanggang ngayon ba, like for example, nabanggit mo yung, syempre nung natapos na tayo doon sa plastic kasi nga, hindi pa naman lahat talaga naka-access at ako meron naman akong, sa awa naman ng Diyos, meron naman akong plastic ID. Pero among these two, itong paper and digitals, sino yung mas maraming nag-access niyan? Ano yung pinakamadami? Yung paper form po natin. Yung paper form. Kasi, kailangan na ba yung paper form natin? Yes. 2022 po kasi yung paper form then accepted na talaga siya in all transaction. Whereas yung digital ID, meron pa rin kaming natatanggap na mga reklamo. Yeah. Kasi nga, hindi nila ina-accept yung sa phone lang. Kailangan talaga nung physical. Oo. So yung paper chair natin na pwede siyang, kumbaga may trail, kumbaga, pwede siyang ipa-laminate, ganyan. Yung paper form. Oo, yung sa required po talaga siyang ipa-laminate. Laminate talaga. Or, yes, ma'am, yung paper form natin. Malaki ba yan? Or maliit lang din, parang ID lang din? Maliit lang din, ma'am. Parang ID lang din. Pero yung pagbigay sa inyo, medyo half siya ng bond paper. Kasi meron siyang instruction sa baba. I see. So, yung sa upper portion lang po yung ipapalaminate natin. I see. Oo. At yun ang ipapresent doon sa mga establishment. Pero tuloy-tuloy naman po yung mga IEC campaign po namin sa acceptance ng Digital National ID. Yes, oo. And naglalagay rin kami ng National ID accepted here stickers. Nandun yung 3 formats. Yes. Sa mga establishments po dito. Okay, so which brings me to my next question. Oo. Kasi 'di ba, may mga sabi mo nga kanina, may mga na dumudulog pa rin sa inyo na mga complaints, na may mga establishments hindi nga tumatanggap, lalo na yung sa digital ID, no? So, minomonitor ba ninyo yung mga accomplishment, yung establishment rather, no? Dito sa area ninyo, sa inyong AOR, no? Sa Sergeant area, yung mga establishments na talagang fully 100% acceptable na yung digital ID or kahit yung plastic ID, or may mga establishment pa rin tayo na talagang hindi pa din? Meron pa rin kaming natatanggap na reklamo, ma'am, sa mga establishments. Then, ang ginagawa namin is nagkakanda kami ng spot check. Spot checking kayo? Spot checking kami and nagpe-pretend kami na client kami. Talaga? Ganun yung ginagawa namin. Kasi meron rin kami sinasubmit na report yan sa central office. So, kailangan kami mag-conduct sa government and also sa private and financial institution. Okay. So, what happens kung upon spot checking ng isang establishment, may talagang napatunayan ninyo na hindi sila tumatanggap. So, anong action yung ginagawa ng PSA through the PhilSys, section ninyo? Of course, pag halimbawa hindi talaga sila tumanggap, then doon na po kami magpapakilala na taga-national ID kami. Then, bibigyan namin sila ng BSP memorandum, yung sa acceptance ng all yung BSP Bangko Sentral ng po, Pilipinas. Yes po. Yung acceptance of all forms of national ID, binibigyan namin nun. Then, syempre, na-orient namin sila na ganito. At saka yung sa mga penalty ng 500,000 yung penalty natin sa pag-decline ng national ID, kahit subject sa authentication nito. Ganyan. Kasi yung transaction yung nag-spot check kami is sinasabi ng dito yan sa Jensen na nag-spot check kayo? Dito sa Jensen. Yung sinabi nung teller is meron daw silang sa BSP rin daw na bawal na silang tumanggap ng national ID. Oh, talaga? In digital. O, kinounter kayo. Okay. Yun yung sinabi. So, ayun, nung nagpakilala na kami, syempre, binigyan namin sila ng mga office memorandum at saka yung EO 162. So, lahat-lahat nun, parang inorient namin rin yung teller na yun. Then, of course, hindi naman po kami agad-agad na
conduct ng like findings. Siyempre may mga pa-warning tayo niyan. Okay, so then magbibigay kami ng sticker. Yeah. Lalagyan namin ng sticker yung branch na mag-a-accept ng national ID. Okay, alright. So, pag ganyan, ilang warning ba ini-issue ninyo hanggat sa nag-ano ba kayo parang show cause order, mga ganyan? Meron kayong ganyan? Or warning lang? At ilang beses yung warning na binibigay ninyo? First offense, second offense, third offense? Dito lang sa office namin, ma'am, is dalawa sa amin. Pero hindi siya applicable kasi sa lahat eh. I see. Dito lang kasi ako yung focal. So yung ginagawa ko, kung halimbawa 2 beses na to na nangyari na the same establishment? Same establishment. Nire-report ko na yan sa central office. So nice. So yung central office na kasi yung gagawa ng action nun. Kasi syempre meron rin action taken yung province. Kung anong ginawa niya. So rampant pa rin yung complaint that same establishment. Ipo-forward ko na yung problema sa CO. So si CO na bahala dun sa problem na yun. So, take ng final action kung anong gawin, no? So, ganun po yung... So, meron magdumating na, not necessarily sa AOR ninyo, pero dumating ba kayo doon sa hangganan na yung PSA mismo ay nagpataw ng kaparusahan doon sa isang establishment? Sabi mo, yung fine is as 500. Yes, as much as 500 pesos, di ba? So, meron na bang, na fine nandito sa atin? Sa buong region? Wala pa po eh. Wala pa, Yes, kasi hindi naman ganun kumbaga, ka-heavy ang kanilang, kumbaga, siguro naman isang warning lang or di ba? Or hanggang siguro 2, no? Pero, next time around ay, na sila, kumbaga, nagko-comply na sila. Opo. So, hindi naman like maabot talaga sa point na na talagang matigas ang ulo talaga. Okay. So, nabanggit mo kanina may mga authentication, something like that. Yes, ma'am. So, tell us about that authentication. Saan ba yan ginagawa yung authentication? At ano yung mga, yan? At the why. Why do we have to authenticate, no? It's important. Okay, so, kailangan po natin i-authenticate yung mga presented national IDs kasi naglipanan na po yung mga fake. Yeah, okay. Lalong-lalo na po sa online natin. Ang scam. Yes, ma'am. So, mga Facebook, maraming offer na nag-print ng mga national IDs. Talaga? Kahit yung national ID in paper form, meron na rin po kaming natanggap no na reklamo na merong establishment doon. Na siya mismo yung nagpiprint ng national ID in paper form. So, parang papalitan niya lang yung QR code ng original na QR code. Ay, talaga? So, may mga ganyan, Pero pag scan mo kasi yun, i-authenticate mo yung ID, syempre, hindi yung data ng nakalagay na demographic dun sa ID. Kasi iba yung taong may-ari ng QR code. So, kung halimbawa, hindi natin i-authenticate, makakalusot yun. Okay. So, diba? sa anong pamamaraan, no? May device pa kayo ginagamit sa pag-authenticate? Yes, ma'am. Meron po tayong everify.gov.ph. Accessible po to sa public. So, kahit sino po is pwede pong i-authenticate ang ID, ang national ID. So, ang tinatawag namin doon is Tier 0. Okay. Okay. Meron po kaming Tier 1 and Tier 2. Okay. So, itong Tier 0 po is, gaya nga po ng sabi ko, is accessible siya sa public. Then, meron na rin kailangan applyan. Ito po yung Tier 1 and Tier 2. Yung Tier 1 po, yung modes of authentication nito is kailangan ng national ID card number, then fingerprint or face verification ng client, then lalabas na sa system yung full name niya and national ID verified. So, yun. So, very useful siya sa mga financial establishment, di ba? Mas mapapadali yung authentication. Like banking. Yes, ma'am. Magpapresent sila ng national ID sa inyo, kukunin nyo lang yung yung digit yun? 12 digit. Yeah. Yung national ID card number, then face verification, then lalabas na kung authenticate. Kung verified ba yung national ID na pinresent ni client. So, yung Tier 2 naman po natin, mas maganda. Kasi po, ang lalabas is demographic information talaga ni client, tsaka yung photo. So, yung back-end talaga yung lalabas po is yung national ID card number,
digital ID, first name, middle name, last name, suffix, sex, birth date, place of birth, address. Yan po yung lalabas. Kung halimbawa, tier 2 naman po yung a-applyan natin. Yes, okay. So, mas maganda siya kasi it can enhance identity verification, streamline public service delivery, and enhance security and data integrity. Okay, alright. So, which among those two, kasi yung isa naman for public access naman yun, no? Pero which among those tier 1 and tier 2 ang malimit na ginagamit ng ating mga financial institutions or any, yung mga, yung mga qualified na institution na pwedeng mag-access niyan? Okay. Kasi ang sabi mo kanina, mas maganda yung tier 2, no? Pero baka naman kasi may mga in terms of requirements, no, mas mahahaba o mas mararaming requirements ang tier 2. Sa po kasi ma'am sa ating mga financial institution, yung available lang doon is yung tier 1, yung tier 1. I see. Oo. Yes po. Saan kanino available yung tier 2? Sa mga social protection service po. Okay. So pag sinabi mo social protection service, is it government? Yes po, ma'am. At saka yung mga government service rin natin. I see. Okay. So yung tier 2 hindi ma-access ng mga financial establishments. Yes, ma'am. Only the tier 1. Opo. I see. Okay. At this is naman free, 'di ba? Yes, Wala itong ma'am. bayad, 'di ba? Wala itong bayad. So okay, no. So isusulat ko lang dito na ang tier 1 is for financial establishment and tier 2 is for social protection services. Okay, government. Pero pwede naman po mag-choose si social protection service kung gusto niya tier 1 o tier 2. Okay. So applicable din dito sa government. Yes, ma'am. Pwede siyang mag-choose kung gusto niya ng tier 1 or tier 2. Pero yung financial and private institution po natin is tier 1 lang po exclusive. yung available. Yan na ang Yes, pwede po. nilang ma-access. Yes, okay, okay, alright. Okay. So, paano ba may ano ba yan siya? Like, for example, yung sa mga establishments natin, na pag gusto nila ma-authenticate, yung talagang may device ba? Yung mga tier, yung ini-explain natin ngayon? Yes, ma'am. Pag halimbawa sa tier 1, pwede naman po yung sa camera lang. Okay. Kasi face verification, proceed siya pati yung national ID card number. Pero kung meron naman po yung fingerprint scanner, pwede rin yun. National ID card number plus yung fingerprint. Okay. Mag-choose lang po si user doon kung anong gagamitin niya sa pag-authenticate face, biometrics or iris. Okay. So yung mga nabanggit mong device naman ay pwede nilang bilhin or yan ba i-provide ng PSA or sila na mismo yung mga establishments na syempre bibili, 'di ba? Oo. So pagkakaalam ko, ma'am, yes, magpo-provide yung establishment mismo. In coordination with PSA, syempre, yes, no? Yes, in terms of yung specification siguro, 'di ba? Oo. Kasi you also have to protect yung information na naka-embed doon sa system na 'yan, 'di ba? Yes po. Okay. Okay. So anything more from PSA, like lalo na sa pieces natin. Ano ba yung mga pinagkakabalahan ng inyong division or yung section ninyo pagdating sa PSA? Yung mag-concentration nyo, puro lang ID or may iba pa kayong mga sa national ID system, ma'am, is focused lang kami sa national ID registration and sa issuance. Then, meron na rin kaming updating service, ma'am. So, baka yung iba hindi pa alam na pwede na pong ipakorek yung mga demographic data natin. Ay, okay. Diyan na sa inyo sa... Yes po, ma'am. Doon sa office. Ipakorek, baka pwede ipakorek na lang yung place of birth, di ba? Yes, ma'am. Pwede po. Sige. So, kailangan lang natin is yung original birth certificate. Yeah. Then, pwede rin kaming mag-change ng address. Yeah. Pero kung kunyari, plastic na yung ID mo, pag kumbaga pinakorek yun, hindi na plastic. Ano na magiging? Kasi kinorek na. Pag halimbawa, in-update namin siya, ma'am, of course, yung
ibibigay namin is yung paper form muna. Oo. So, pero hindi namin kukunin yung plastic mo. Okay. Pero di-deactivate yung QR code Ay, di-deactivate? Yes, ma'am. Kasi meron na tayong bagong PCN na ibibigay sa'yo. Saka na ako magpapa-activate pag meron na kayong printing machine. Oo. Ma-decentralize na yung printing. Oo. Antabayan po natin na magkakaroon na ng printing machine ang PSA, no? By the end of this year, of 2025, para naman mapakorek na natin yung... Pero okay naman daw yun. Actually, natanong ko na yon na yung kasing place of birth, di ba? Kasi sa birth certificate mo, kasi kung ano yung place of birth mo, dapat yun din ang nailagay, di ba? Tapos later, kung nag-change yung isang munisipyo, kung kunyari, by virtue of law, ganyan, nag-change. Oo. So, naging iba na ang pangalan, di ba? So, dapat kung ano yung nasa birth certificate mo, yun. Pero, pwede naman daw, kasi alam naman daw na, yun pa rin the same pa rin yung old at saka yung new, parehas pa rin, nag-change lang ng pangalan. Kumbaga, ng kanyang administrative name, whatever you call it, diba? Yung mga gano'n. Pero mas maganda talaga kung ano nasa birth certificate para wala nang yung mga conflict, 'di ba? Wala na yung mga conflict. You don't have to explain na naman doon sa, 'di ba, magtingin, 'di ba? Alam mo naman, 'di ba? Yung mga ganyan. Okay. So, punta naman tayo doon, Miss Russell, doon sa mga kids, no? Yung, 'di ba? Siyempre yung I think PhilSys hindi lamang yan para sa mga adults, kundi applicable na rin, no? Pwede na magparehistro yung 5 years old ba? Opo, ma'am. Kahit below 5 years old. Okay. Later na mga babies dyan. Hindi pa po na-rehistro. Iparehistro na. Anong yung babies? Like 3 years old or 2 years old? Or yung pagpanganak pa lang? Pagpanganak pa lang po, ma'am. Oh, really? So, paano yung mga fingerprints na, di ba nag-change naman yan? Okay. So, sa below 5 years old po namin, hindi po namin kinukunan ng biometrics. Ay, okay. Picture lang po. Picture. Yes, pero mag-update po yan once na matungtong na yung bata sa 5 years old. Kasi mag-iiba ang mukha. Another 5 years naman, iba naman ang mukha niya. Then, kapag halimbawa is nagpa-register siya ng 5 years old yung edad niya hanggang 14, i-recapture na naman yan pagka 15. Okay. Kasi mag-iiba na naman yung fingerprints niya. Yes, exactly. Kasi nag-i-evolve yung natin. Tama ba? Nagbabago. Pero hindi pa sa ngayon, Miss, hindi pa open yung updating namin. Hindi pa. Yung para dyan sa mga biometric na updating. Hindi pa siya open. So, yung ngayon mga updating pa lang namin is yung mga demographic data pa lang. Okay, Pero once po na available, mag-a-announce namin po si PSA. Pwede na po i-register ulit yung mga bata pa. Okay. Na nagpa-register. So in the meantime, hindi pa open. Hindi pa po open. Okay. Pero pwede na sila magpaano, like sa ibang, sa inyo lang ba dito hindi open? O sa ibang lugar ay open na rin? Sa iba, ma'am. Like NCR, open na rin? Hindi pa po, ma'am, yung halimbawa, 4 years old siya nagpa-register, gusto niya nang pa-update pag 5. Hindi pa open sa system I see, alright. So, yung updating pa lang namin is demographic pa lang po. Yung mga details pa lang. Pero sa biometrics, wala pa po kami. Yes. Kasi naman yung system natin, no, yung PhilSys natin ay work in progress. Yes, diba? ma'am. Work in progress yung system. Yes, so nag-evolve din, no, yung kanyang development, kumbaga, diba? Okay, so, baka may iba naman yung ating technology or may namang updating sa mga upgrades sa technology natin or 'di ba may mga bago na namang lalabas ng mga kung ano na diyan baka meron ding effect doon sa ating system, 'di ba? Okay. So kailangan kumbaga makiayon tayo sa makabagong panahon, 'di ba? Kasi nagiging na rin tayo digitalization, we're into digitizing our yung information natin because nga of the digitalization. Kasi kung hindi tayo mag-digitalize, lugi tayo rin sa ibang lugar, sa ibang bansa. Yes. Kasi naalala ko yung digitizing and digitalizing. Okay. So yun, no. Okay, so ano pa yung natin, may mga update ka pa ba iba or yung announcement na gusto mong ipaalam sa ating mga publiko? Siyempre, hindi kita maitanong doon sa iba pang mga programa ng PSA, no? Kasi siyempre, ang mo is only PhilSys, right?
So, ngayon po yung schedule namin, kasi dati until Saturday kami sa office. Okay. Pero ngayon po is Monday to Friday na lang. Okay. So, wala na kayong Saturday. Wala na po kami Saturday. Meron po kasi bumabalik ng Saturday. Oo. Kasi dati kasi may Saturday kayo. Yes, ma'am. So, update ko lang po na wala na kaming duties Saturday. Okay. So, Monday to Friday na lang po yung National ID operations natin. At saka, 8 o'clock to 5 o'clock po dyan sa fixed registration center. Then, meron din po kaming mga registration sites sa Maasim, Old Health Center. Then, meron po sa Glan, MCR office. And saka sa Alabel, yung old MCR office po dyan. Ayan, okay, no. Yan, at least mayroon tayong update mula sa PhilSys, no. At syempre, natutuwa rin kami because nga, kumbaga, parang kayo, no? Yung target ninyo kanina mention mo is only 92 million plus. Ang target po namin is 95.2 95 po. And we are already, ang na-serve na natin is 93.5. So, ibig sabihin, konting over 2 million plus na lang. Yes, tama ba ang computation ko? Wala pag mathematics kasi. Kailangan ko ng calculator. 2 million na lang hindi na-register. Yes, ayan. No? So, maliit na lang talaga. No? And I'm sure, no, at unti-unti naman ay talagang makikater talaga ng PSA yan. Pero dito sa region natin ba, kumbaga, lahat ba ng mga target natin na population na kailangan ninyong bigyan ng PhilSys ay na-cover na ninyo? Na-cover na po namin yung target. Actually, dito sa Jensen Sarangani, nakapag-rehistro na po kami ng 1,200,085 Filipinos. Okay, so 1 million? 1,200,085. 85 Filipinos. Opo. Siyempre naman, alam then, naman yung cumulative target. alam naman Amerikano, diba? Okay. So, this is 106.60% sa cumulative target namin. 106.60%. 60%. Kasi yung cumulative target namin is 1,125,755 Filipinos. So, ibig sabihin, may increase. Opo. Okay. Kasi yung basis dito is yung 2020 population pa. I see. So, at saka yung target namin from January, kasi ma'am, konti na lang yung tao namin eh. Okay. So, from January to June, yung target namin is 9,510. Pero yung na-register po ng team ko, 20,029 Filipinos. So, may 210%.61. Okay. 210.61%. Okay, so it only shows din, no, kung gaano rin ka-effective siguro yung advocacy natin, no, yung ating information dissemination. Kasi, ini-include ko na ang PIH yan, no, kasi naman, every now and then naman nag-guest kayo sa amin, yes, diba? So, talagang nade-disseminate natin yung information, no? At kaya siguro, isa din siguro yan, no, sa mga reasons, no, kung bakit din, tumataas yung inyong target. Kumbaga, nag-exceed kayo sa target ninyo, diba? Yes, ma'am. So, very, very thankful talaga na ina-invite nyo kami, ma'am, sa mga guesting. Yes. And of course, yung mga partner din nyo sa mga munisipyo din, yung mga workers ninyo, yung mga enumerators ninyo din, no? Yes, na talagang they're also working hard or they have worked hard talaga to really, diba, register yung mga yung mga dito, no, yung mga tao dito sa AOR ninyo, diba? Diyan sa Sarangani yan, diba? Lalo na po sa Sarangani na inaakyat po talaga sa mga bundok. Yes, exactly. Oo. Yes, yung mga registered. Yung mga IPs natin dyan. Correct. So yung IPs natin covered na rin sila, diba? Yes, ma'am. Okay, that's covered good. Meron kaming mga collocation dyan sa mga IPs. Yes, so syempre, no, importante din yung ating mga IPs talagang ay makover sila. Kumbaga, inclusive naman talaga yung ating priority rin namin sila. Pagparehistro. Marehistro. Exactly talaga, no. Kasi, we also need, no, to really, yung ma-include sila doon sa database natin, di ba? So, kaya may mga tao din kayo doon sa mga far-flung areas, no, to really just make tutok, di ba? Yung focus lang talaga nila is the IPs, no, the indigenous people. Yan, okay? Alright, so, kung wala ka ng, kung na-cover mo na lahat, yes, at wala ka nang idadagdag pa, Miss Russell, no? Siguro ay, pumunta na lang tayo doon sa, yung closing natin, no? Baka, yes, closing message mo na lang, no? Baka may gusto kang batiin or gusto mong batiin ang boss mo dyan, si Sir June. Di ba, baka nanonood sa atin si Sir June, di ba?
Okay, oo. So, in behalf of our Chief Statistical Specialist, Ismael V. Ramos Jr., ma'am, thank you so much for having us. And our Regional Director, Attorney Mactahar Manulong. And thank you so much, ma'am, for having us. And it's such an opportunity rin sa amin, ma'am, sa IEC namin na pumunta dito at saka mag-cascade ng information about National ID System. And of course, invite our viewers, listeners to yung talagang hindi pa nakaparehistro. No? Malay mo, may mga hindi pa rin nakaparehistro. Opo, so mga hindi pa po nakaparehistro magpa-update, pumunta lang po kayo sa office namin located at EJ Human Building, Santiago Boulevard, Barangay Lagao, General Santos City. Open po kami 8 o'clock a.m. to 5 p.m. Yes. And also, ma'am, yung sa mga gustong magpa-onboard na mga establishments, kung halimbawa government sector po kayo, i-email nyo lang po ang gsucd.staff@psa.gov.ph. Sa social protection naman po, spucd.staff@psa.gov.ph. And sa private financial naman po, email fpsucd.staff@psa.gov.ph. Yes. Pag sinabi mo magpa-onboard, ano yung ibig mong sabihin niya? Training ba yan? Or orientation? Or yun na yung kanina yung tier 1, tier 2? Integration po. Integration ng system namin sa kanila. Okay. So, meron din ba kayo, like yung orientation, yung mga gusto pa magpa-orient, yung mga, may mga clarification, pumupunta kayo sa mga opisina nila, or? Yes, ma'am. Actually, we are planning to conduct orientation sa mga relying parties namin para kung sinong gustong mag-onboard sa National ID Authentication is ma-guide namin sila sa mga onboarding requirements. Exactly, no? Para talagang walang mintis, talagang tuloy-tuloy, yes, diba? Oo. Kasi mahirap na yung, di ba, nandun ka, tapos maraming mga palpak, diba? So, maganda na yun, talagang nakaka-receive sila ng orientation, no, from PSA, kasi kayo naman yung program implementer. Tama? Okay, sige. Maraming salamat, Ms. Rasa Salcedo, for your time, di ba? For joining us here, no, ngayong araw, no, at yun, at least marami tayong, at yung mga viewers natin ay maraming natutunan din, no, impormasyon mula sa PSA. Okay, so wala na tayong oras, no, kailangan na natin magpaalam. At dyan po nagtatapos ang isang oras na talakayan patungkol sa mga programa at serbisyo ng gobyerno para sa mamamayang Pilipino ng SOCSERGEN. Sa ngalan ng Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, 10 ng iba pang mga miyembro ng PIA Executive Directorate, at syempre ng aming PIA 12 Regional Head Frian Abkilan, ako po si Cathy. Hanggang sa muli, ito ang programang I-Inform Mo. Spelling ng name ko. Bakit mali ang nakasulat? Lumang address ko to. Di na ako single. Married name ko na dapat. Kapag mali o luma ang impormasyong nakarehistro sa PhilSys, maaaring magkaproblema tayo sa mga transaksyon sa gobyerno o pribadong sektor kung saan natin ginagamit ang ating PhilID. Kaya't mahalagang tama at updated ang mga impormasyon sa Philippine Identification System o PhilSys. Ito kasi ang basihan ng ating pagkakakilanlan o identity at ito ang nakasaad sa ating PhilID. Kaya't kung may maling detalye sa ating PhilID tulad ng wrong spelling ang iyong pangalan o di kaya'y mali ang numero sa iyong address, kailangang i-correct ang mga pagkakamaling ito. Kung may nagbago naman sa iyong demographic information, kagaya ng lumipat ka na ng tirahan o nagpakasal ka at nagpalit ng apelyido, kailangang i-update ang mga detalyeng tulad nito. Tandaan, ang PhilID ay hindi nag-e-expire para sa ating mga Filipino citizens. Ito ay panghabang buhay. Kaya't responsibilidad nating i-correct at i-update ang ating demographic information sa PhilSys. Kaya kung may kailangang i-correct sa inyong mga impormasyon, bisitahin lang ang mga piling PhilSys Registration Center na malapit sa inyo. Makikita ito sa philsys.gov.ph/registration-center. Magdala ng mga katibayan tulad ng marriage certificate, birth certificate, passport, at iba pa
Maaaring tingnan sa philsys.gov.ph/reporting-documents para sa buong listahan. Pagkatapos ng proseso at na-update mo na ang iyong impormasyon, bibigyan din kayo agad ng ePhilID at hintayin ma-deliver sa inyo ang inyong PhilID. Maaari rin mag-request ng printed copy ng ePhilID na kapareho lamang ng gamit ng PhilID. Ganun lang kasimple. Napakahalaga na tama ang impormasyon sa ating PhilSys para tama din ang detalye na lalabas sa ating PhilID, kaya kung may napansin kang mali o nagbago sa inyong impormasyon, palitan ito agad. Tama na oh! Na-update na! Madali lang mag-correct. Mabilis lang na-update. Simple lang ng proseso. Sama-sama tayo tungo sa makabagong Pilipinas. Ito na ang PhilSys. ID natin to. Ready to ditch the piles of paperwork and say goodbye to identity fraud fears? The Philippine Statistics Authority is here to level up your transactions with the National ID Authentication Services. These authentication services offer secure biometrics authentication such as live facial recognition, fingerprint scans, and iris scans, which all government agencies and private institutions can use to securely verify their clients' identities. But that's not all. The National ID system is all about making your life easier. Imagine a workday where you don't have to collect documents or fill out endless forms. That's the future we're building. And in pursuit of unlocking this vision, the PSA, together with the Department of Information and Communications Technology, or DICT, is proud to unveil another innovation. Introducing the National ID E-Verify. The National ID E-Verify streamlines the integration with the National ID Authentication Services. This user-friendly website is a one-stop shop for your onboarding journey, guiding you from start to finish. Government agencies, banks, schools, local government units, and business companies all are welcome to onboard through the National ID E-Verify. Becoming a relying party of the National ID system is now easier than ever. With just few clicks, your application is on its way. Ready to onboard? Open your web browser and visit everify.gov.ph. Once on the National ID E-Verify website, click the Register as Relying Party button. Just a reminder, only the authorized organization representative shall create an account. Provide the required information to register. After the registration, check your email and click the Activate Your Account button to complete the process. Your browser will automatically return to E-Verify, confirming successful account creation. To proceed with the application, navigate to your organization profile and click Update to complete your information. To learn more about the requirements, click the downloadable requirements to access the list of documents needed to proceed. With all the documents prepared, head to System Application tab and click Add System to initiate your National ID System integration application. Fill in the required system details and upload all onboarding documents based on your chosen tier level. Once submitted, this platform also allows you to track your application's progress in real time. Upon approval, you will be provided with an API key that will allow you to utilize the National ID Authentication Services. Inside the E-Verify platform, there's also the developers page to guide you navigating the testing and technical integration process. With the new National ID E-Verify, we don't just verify identities, we transform them into a strategic advantage. National ID integration empowers your organization with cutting-edge verification tools, online authentication, and electronic Know Your Customer. Experience faster onboarding, reduce fraud risk, and a smoother customer journey.
Join the future of secure identity verification. Visit everify.gov.ph today.